Mga kabutingol, ngayong araw na to gagawa tayo ng koshari rice, Egyptian food. So nagisa ko dito ng isang pirasong onion, kinat ko siya ng long, 1 medium onion. Then nagpakulo ako ng brown adas or brown lentil, 3/4 cup brown lentil. Napakulan ko na siya, half cook lang. Habang hindi pa nagla-light brown ang onion natin, naghugas na ako ng 1 cup American rice. So kapag ganyan na ang kulay ng onion natin, ilalagay na natin yung brown lentil na niluto natin ng half cook. Then maglagay na tayo ng half teaspoon salt. Then ilalagay na natin yung American rice na hinugasan natin. Yung pag-isa ko ng onion mga kabutingol, nasa 1/4 cup yung oil. Kasi itong pagluluto ng koshari rice, kailangan oily siya. Ganyan ang itsura niya. Nailagay na natin yung American rice. Yung tubig nito, hindi ko na tinansya kasi ang way nito para ka rin nagsasaing ng regular na bigas. Tama lang yung tubig. Hindi siya marami, hindi konti. Tama lang doon sa sasaingin mo. Para ka rin nagsasaing ng regular na bigas. Then pagkulo niyan, dito na natin siya i-in sa oven. Habang hindi pa siya nakulo mabuti, takpan natin siya. Then isinit ko na yung oven natin sinit ko na siya ng 400. Yan na, ready na yung oven natin. So ilalagay natin yung kanin natin, yung koshari rice natin. Ganyan lang siya, hindi siya tuyo. Dito na natin siya lulutuin sa ilalim ng oven. Ayan, ibibik natin siya ng 35 to 40 minutes hanggang maluto yung koshari rice natin. So habang nasa oven yung koshari rice natin, gagawa tayo ng sauce. So naglagay ako ng 2 tablespoon oil, then 1 teaspoon grind garlic. Igigisa natin yan hanggang mag light brown. Then nag-grind ako ng 2 pirasong tomato, fresh tomato. Kapag ganito ng itsura ng garlic natin, maglalagay na tayo dito ng mga spice. Lagay ko dito ng 1/4 teaspoon coriander powder, then 1/4 teaspoon cumin powder, then 1/4 teaspoon black pepper. Halo-haloin natin siya para medyo mag-isa doon sa antika natin. Then ilalagay na natin yung 2 piraso na gin-grind natin na fresh tomato. Halo-haloin natin. Nag-additional na ako dito ng 2/3 na tubig. Then maglalagay tayo ng 3 tablespoon tomato paste para makulay yung sauce natin. Maglalagay din tayo ng salt, half teaspoon salt, then chili powder, 1/4 chili powder. Halo-haloin natin at hayaan natin siyang kumulo hanggang maglapot yung sauce natin, hanggang mag-thick siya. At kung sa tingin nyo maputla pa yung sauce nyo, pwede kayo mag-additional ng tomato paste. Maglalagay din tayo dito ng 2 tablespoon vinegar. Then pwede na natin siyang takpan hanggang maglapot ang sauce natin or mag-thickness. Habang hindi pa ready yung koshari rice natin at saka yung sauce natin, naghiwa ko dito ng 2 pirasong onion. Kinat ko siya ng long, ganito kanipis, at ipaprito natin ito. Naglagay ako ng 1 tablespoon cornstarch at ihalo-halo natin, ikutin natin dito sa onion natin bago natin iprito. Ganyan ang itsura ng sibuyas natin. Nakutin na natin siya mabuti at isa-isa siya. Pinaghiwa-hiwalay ko siya. Then bago tayo mag-init ng mantika, naglagay ako dito ng 1 teaspoon cornstarch dito sa mantika bago natin siya painitin. Dahil ang purpose nitong cornstarch, magiging crunchy yung paparituhin natin. At itong arena din, magiging crunchy din yung onion. More crunchy. Yan, halo-haloin natin mabuti para ma-melt yung cornstarch. Then, pwede na natin siyang sindihan. Pwede natin sindihan yung apoy. Kapag mainit na siya, pwede na natin ilagay yung onion natin. Yan na, ready na yung mantika natin. Mainit na siya. Ilalagay na natin yung onion.
Pupuri-puri natin hanggang mag-light brown siya. Hayaan muna natin siya, huwag muna natin siya haluin. Maya-maya na lang natin siya haluin pag mag-start na siya mag-brown. Ayan, nag-start na siya mag-brown. Ngayon, haluin na natin siya ng haluin. Huwag natin siyang tigilan sa paghahalo para hindi siya masunog. At the same time, para pantay-pantay yung kulay ng onion natin. Continuous lang yung paghahalo natin para pantay-pantay yung pag-light brown ng onion natin. So, yan na ang kulay ng onion natin. Light brown na siya. Nilagay natin sa strainer. At the same time, nagpakulo na tayo ng macaron na elbow. At ito na yung itsura ng sauce natin. Take siya. Then, ito yung kushari rice natin. Lagay ko na sa platter. Ganyan ang paglagay sa plato. Then, pwede na siyang iserve. Pag ganyan na siya, ready to serve na. Thank you for watching mga kabutingol.